Proceed. Sa pangutana. May gabi na labi na yun sa akong speaker ron, Mr. Paul Alima. Akong pangutana, mga ni, nasa Magnificat sa Mahal nga Birhen. Lucas 1:48. Ngayon na Mahal nga Birhen sa iyang awit. Sukad karon ang tanang katawhan, mutawag kanako og bulahan. Ano yung mga pundok nga di gyud mo ingon og bulahan ang Mahal nga Birhen? Apan ingon ang tanang katawhan. Ako pangutana, tao ni sila o dili? Og doon ako pangutana, Brad, para mausara. Kaya ingon nga, silag sabat-sabat pero way sabot-sabot. Yung mga nubina sa patay. Kaya ingon nga, sa langob nga mong gipuy-an, inyo kami nga panabangan. Dagang sabat ini, pero hantod karon o asab kasabot. O dagan, salamat. Umay nga bista. So, salamat sa pangutana. Wala ko kung pailaila, no? Ano na kailan ako, pero Dudoy Sakol ko, Eric Sakol, ang tinunan ko pangan. Thank you. So, salamat, Badudoy, sa duha ka pangutana, no? Sumato ta sa Magnificat o Song of the Blessed Virgin Mary. From now on, all generations of all ages shall call me blessed. Nga sukad karon, ang tanan nga mga tao mutawag kanako nga bulahan. Ang iyang pangutana, kining dili mutawag, tao pa ba ni? Mao bito hinungdan bro, nga si Bacalares, giunhanan niya ang bata dili tao. Kaya di man makadaig ng bata sa Mahal nga Birhen Maria, wag ka sila mudaig nga dagko na. So, maingon siyang bata dili tao. So, kana sila, mahimo po na, di na sila tao, kanang madagko ba, di na po na sila tao. Kung ibase na to sa bersikulo, kay kung tao ka, ang tao, mohimaya man sa Mahal nga Birhen. Sa ato pa, kay wala sila mohimaya, so magduda na takaron kung tao ba sila. Pero salamat, nga maingon siya, nga ang bata dili tao. Buti ba sabot, dool na gyud nga di na gid na sila mahimong tao bisan dagko. Nga naman, ang kinaiyang tawhanon wala naman makita sa ilang pagkatao. Kay wa man gyud taong dili makadaig sa Mahal nga Birhen. Kana lang iyang sakripisyong gihatag sa iyang pag-ingon, fiat mehe secundum verbum tuum, dili kondom tras kondom ha. Let it be done to me according to thy word. Kanayang pa iyon, yes Lord, nga taliwala sa akong kahimtang nga ako gipangasawa na dahil magmabdos ko. Ang implication ko na sa nasod sa Israel, pag gipangasawa na ka, gi-assume na ka sa community nga magtiayo na mo. So kung magmabdos ka, gi-assume na pod nga ang imong gimabdos, moto ang nangasawa ni mong amahan. Karon, kung dawato ni Mama Mary nga magmabdos siya sa lalang sa Espiritu Santo, dili gikan ni San Jose sa balaod sa Israel ang punishment na death penalty man patyon man ka, batuon man ka sa katilingban. So duha ang posibleng mahitabo sa Mahal nga Birhen kung iyang dawaton ang kabubuton sa Ginoo. Una, maguba ang ilang relasyon isip managhigugmaay. Ikaduha, ang sentensya kamatayon. But no matter what, nga mo na mahitabo niya, iyang giakseptar ang kabubuton sa Ginoo. Ug tungod ni ana, grabe ang blessing nga sa tanang babae sa kalibutan mo nang di ta makaduda nganong siya ang gipili nga inahan sa Ginoo dili atong malula si Mama Mary. Ug tungod sa role ni Mama Mary, siya ang bulahan sa tanang babae sa kalibutan. Ug ang tanan nga nakatagamtam og kaluwasan angay lang magpasalamat sa natampo sa Mahal nga Birhen. Matawag nga dili katao nga tarong kung mudinay ka sa paghatag og honor sa Mahal nga Birhen. Kitang magkatoliko, gihatagan nato ang Mahal nga Birhen og insakto nga honor. Gitawag kini nga hyperdulia. Sa mga santos dulia, kang San Jose protodulia, kang Santa Maria hyperdulia. Hyper means highest honor. Hyper
Sabi itong hypertension, taas ba imong dugo? Hypo man ang abas. So meaning, taas nga pagdaig, taas pa kaysa mga santos. Dili kay pagdaig nga tupong sa Dios. Kay ang Dios ang pagdaig latria. Ang atong pagdaig sa mahal nga Birhen is not tantamount to worship her as God. Because Mary is not a goddess. We cannot adore or worship Mary because worship belongs to God. Taman lagi diha siya sa hyperdulya. Sa Ginoo duli. Latria. Mao na nga kita kay tao man ta nga tinuod. Mudaig ta sa mahal nga Birhen. Sila kay kadudahan naman ni nga tao. Di na sila mudaig. Mao nang sa ako nang giingon, iyan nang daang giingnan nga ang bata dili tao. Kay ang bata di man makadaig. So sila kay di na pud mudaig, mahimo na po silang mga tao. O dili tao na. Sa imo ko dang pangutana ngano man nakita ang makatoliko, sige ta nang yaw-yaw nang magsabat-sabat sa langob nga among gipuy-an, imo kaming panabangan. Unsa man ang langob? Ang langob sa balaang kasulatan, muhataw isa ka verse no. Ingon si Kristo. Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell, ang ganghaan sa impyerno. Reperado man sa langob, cave. Kay ang langob man God, sa karaang panahon, lubnganan sa maminatay. Even sa Luzon, ang ilang makwiba dito, tuwa dito ang mga mami. Kay kaniadto ang mga langob, nagsilbing lubnganan, katakom. Ang katakom, lubnganan na. So pag ina to, sa lubnganan, imuming panabangan, buti ba sabot, sa takna sa atong kamatayon, hinaot, dawaton ta sa Ginoo. Tabangan ta niya. Salitan niya, moingon kita. Arka sa kasabutan, igampo mo kami. O sa man ang arka sa kasabutan? Arko di Covenant. Kinsa man na. Mo ba ng literal nga Arko di Covenant, ang ipasan sa mga Israelita, sa ilang paglibot sa Jericho 7 times, nahog na ang paril sa Jericho, napildi sila, ato bagdili. Simbolik man na. Arka sa kasabutan, igampo mo kami. Referido na sa mahal nga Birhen. Kay si Mary gitawag Bethel. Unsa may naa sa Ark of the Covenant? Hebrew 9:1-4. Tuwa dito ang Decalogue. The 10 Commandments. Dika means 10, logo means word. Tuwa po dito ang rod of Aaron. Tuwa po dito ang tibod, ang isudlan sa mana. Unsa may meaning ana, symbolic man na siya. Kanang Decalogue, 10 words, reperado na ni Kristo. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Christ is higher than the Decalogue because Christ Himself is the Word of God. Ang rod of Aaron is the symbol of priesthood. Hebrews 5:10, si Kristo ang hataas nga pare in the order of Melchizedek. Christ is higher than the rod of Aaron because Christ Himself is the high priest. What is manna? The heavenly bread. Ikaw sa may salita. Ang sabi ni Kristo, I am the living bread. Christ is higher than the heavenly manna because Christ Himself is the bread of life. So kung si Kristo na, kinsa may Bethel ni Kristo? Si Mama Mary. Munang si Mama Mary gitawag the new Ark of the Covenant. Pag ingon nato, arka sa kasabutan, igampo mo kami, si Mama Mary na nga Bethel. Si Kristo man tong kasolusyon tiyan, siya man tong rod of Aaron, mana, and Decalogue. Kanang litan ni, balak na sa mahal nga Birhen. Mga balak no na nga word. Munang sa atong pagsabat-sabat, mas nindot nga nakasabota. So matong tubag sa mga na. Sunod. Ang gabi, Brad Paul. Ako dahil si Brother Guillermo Patigdas, usakali minister din sa Holy Cross. Mangutana, unta ko, tulo ka pangutana. Ang una na ko pangutana, Brad Paul, kung atong subayon ang giingon ni Kristo nga sa tulo ka adlaw siya mabanhaw. So, og atong ipon, Bernes, sa adlaw,
pagkasabado sa gabi, mao ang sa Biyernes sa gabi, mao ikaduha, ug ang ikatulo, pagkasabado sa gabi, ang pangutana, una na ko pangutana, Brad Paul, unsa mo yung orasa si Kristo na banaw? Ni anang gabi sa Sabado. Mao ni una na ko pangutana, Brad Paul. Sa nato bago na. Ang pag-ihap nato sa atong adlaw karon lahi sa paagi sa pag-ihap sa adlaw sa unang kapanahonan. Kaya atong adlaw karon 24 oras. Dili ba? Pero unsa man ang adlaw sa Biblia? Tubag. Juan 11:9, si Jesus miingon, may 12 katakna ang usa ka adlaw. Sa Jewish reckoning, ang ilang adlaw dili 24 oras. Ang ilang adlaw 12 oras lang. Magsugod 6 to 6. Gikan sa pagsubang ngadto sa pagsalop. Si Kristo namatay, nabanhaw, matod sa Biblia, ikatulo ka adlaw. Namatay siya sa Biyernes alas 3, unang adlaw. So, na sa first day. Sabado, tua sa Sepulker. Nakaabot ko sa Sepulker. Dito sa luganan sa Ginoo. Nakakis pa ko atong iluganan. Nabanhaw sa sakadlaon sa lang Domingo, sumala sa Mateo 28. Sakadlaon sa Domingo. So meaning, pasok gihapon sa ikatulong adlaw. Mao na nga ang Biblia, sabto nato sa iyang konteksto, kung unsa ang pag-ihap sa panahon kaniadto. Dili man ni masabta to sa atong 24 oras. So always good nga sabto ng Biblia dili sa Pilipinhon nga pagsabot para gud ana makabasa ta sa Juan 2:1-5 nga miingon si Kristo nga babay akong panahon pa moabot. Ura man nag-disrespect man na sa mahal nga Birhen. Pero sa Mahudiyo na nga culture mo nang highest form of respect. Basta gamiton ang gender. For example, sa Europe, lady. Ay, lady, taas ang, daw gibayaw ka na. Pero ang lady, babae man na siya. So, ladies and gentlemen, gamiton ang imong gender. So, always nga, kung naatay, dili masabtan sa Bible, always tang modagan, giunsan ni, unsang ilang gamit, ini kaniadto. So, mo tong tubag sa pangutana, namatay si Kristo, Biyernes, alas 3, unang adlaw, gilubong sa Sabado, nabanhaw sa kadlawon sa Domingo, pasok na sa third day, nga Sunday. So, ikadawang pangutana. Ang ikadawang na kong pangutana, Brad Paul, na ay mabasa sa Biblia, kalimot lang ko sa versikulo ato, o sa kapitulo, nga matod pa ni Kristo, wala pa'y nakakita sa Diyos Amahan, gawa sa anak. Pero, diyan ang gilansang nasa sa cross, iyang gisaaran si Dimas, nga kakaron-karon dayon, kuyog ka kanako sa paraiso. So nagpasabot ba ni nga ang Diyos Amahan dili makita? Ang imong verse nga giingon Juan 1:18. Wala pa kayo tao nga nakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga sa Amahan mo'y nagpaila kaniya. Wala pa kayo taong nakita sa Dios nga Amahan. Pero, sa dihang nakita sa mga tao si Kristo, mo nang miingon si Filipe nga, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kanamo. Unsa may giingon ni Jesus? Sa Juan 14:9. Ingon si Ginoong Kristo, dugay na ako nakikioban kanimo kainyong tanan, unya wala ka paghihapon makaila kanako Filipe. Ang nakita kanako, nakita na usab sa Amahan. Nganong maingon man si Kristo nga, wala pa'y nakita sa Diyos nga Amahan. Pero kung nakita ko ninyo, nakita ninyong Amahan. Ang tubag, Colosas 1:15, 2 Corinto 4:4, kay si Kristo ang dagway sa dili makita nga Diyos. Pero pagkamatay nato bro, muadto na ta sa langit, makita na nato ang Diyos nga Amahan, including ang God the Holy Spirit, sumala sa Hebro 12:14. Pero na kondisyon. Pero sa makita.
Unsa man ang kondisyon na? Without the holiness, no one can see the Lord face to face. Ang makita lang sa Dios kadto lang balaan. Mao ning kita kay gusto man ang Dios nga makita ta niya, kay wa man ta makita niya pero tuo ta niya. Mao bitaw ni Kristo nga bulahan kadtong wala makita nga mituo. Kita bulahan ta kay taliwala sa atong pagkawala makita sa Dios, dituo tag Dios. Pero gusto sa Dios nga makita gyud nato siya naong sa naong. Pero lagi magbalaan ta. Unang Pedro 1:6, ingon ang balang kasulatan, be holy for I am holy. Mao na nga magmasantos gyud ta. Para makita nato ang Ginoo sa naong ug naong. Kay without that, without the holiness, no one can see the Lord face to face. So, si katong kriminal, iyo man to kriminal nga, uban ka kanaw sa paraiso, pag tuwa siya sa langit, makita po niya ang Ginoo. Makita po ta sa ulahing panahon kung mga matay na ta. Kay kita, kanang adlaw kayo, di man ta matuto kaya, no? Ngani, bro, si Huwa, si kakuang ka ni San Pablo, on the road to Damascus, sa Acts chapter 9, verse 1 up to 10, nagpakita si Kristo. Maingon ang kahayag, Shaol, Shaol, ma'at radifine. That is an Aramaic words, Saul, Saul, why you are persecuting me? Ang iyang nakita, ang kahayag lang nga nagdanag ni Kristo. Nabuta siya. Ngano nabuta siya? Wala pa man siya sa state of holiness. Kung ang Ginoo muanhi karon magpakita, mga buta tang tanan. Ganahan po Ginoo mabuta tang tanan. Dili, munang di siya mapakita ron. Kano siya mapakita? Kung naa na ta sa state of holiness. Kay di na ta mabuta. Kay holy naman ta. Muning maning kamot ta nga mahimong holy. Mabita na mamatay, Ginoo makita na unta ni ining namatay ang imong dagway. Kay karon sa ta makita sa Ginoo, kanang mamatay na ta. In the state of holiness. Spirit naman ta, parehan niya. So mato siya maka face to face. Last question. Naipangutan na, Brad Paul. Ang Diyos, Amahan o ang Ginoo, naibaw mata nga wali kay matayon, di ba? So, ang ako pangutana, ako na lang sumpayo, no? Unang-una, nganong mamatay mang Diyos Kristo? Unsa mo rason nga magpakamatay mang Diyos siya? Ang akong sumpayan kini, unsa man ni siya, symbolic o literal? Ang Ginoo, kung wa siya mahimong tao, di gyud siya mamatay. Kay ang Dios wa may kamatayon. Kita man nga tao ang dunay kamatayon. Mao nang aron mamatay, makatagamtam siya kamatayon, muambit siya sa atong tawhanon nga kinaiya. Nahinyo na ko ha. As God, di gyud siya mamatay, kaya wa may kamatayon ng Ginoo. Makatagamtam lang siya kamatayon kung mapariha nato sa kinaiya nga mamatay. Pero sabton po nato ning word nga kamatayon. Kay naay duha ka klaseng kamatayon. Gitawag nig secession. Pahitan kining mamatay ng iro, mamatay ng hayop, ang tawag na secession. Secession, meaning di na gyud sila mag-exist. Wa man sila kalag. Ang kamatayon nato, bro, nga tao gitawag separasyon. Ha? Para makasabot tayo, di ba? Unsa man ning kamatayon? Pag mananap, pag mga tanom, uban pa, insekto, ang ilang kamatayon secession. In the sense nga wa sila'y kalag nga dili mamatay. Kitang mga tao, ang atong kamatayon separasyon. Magbulag ang lawas o ang kalag. Ang lawas ang mamatay. Mayingon si Kristo, ayaw kahadluki ang magapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. So sa panagbulag sa atong lawas o kalag, ang mamatay ang lawas. Kaya ang lawas gibulagan, ang mibulag dili mamatay na.
Nakasabot ako ba ninyo? Ang tao, lawas o kalag. Ang kamatayon, separasyon. Pagbuwag sa kalag, ang iyang gibuwagan namatay. Ang mibuwag, wa mamatay. Magpabilin nga buhi. Mauni ang kamatayon nga natagamtaman ni Kristo. Kamatayon nga tawhanon. Sa dihang si Kristo namatay, ang iyang lawas nga patay, tuwa sa sepulcher. Pero asa man si Kristo paingon? Sa atong credo, He descended into hell. And that hell is not hellfire nga punishment, kundili kadtong mga binilanggo nga espiritu nga nangamatay sa panahon ni Noe, including unang Pedro 3:18 hangtod sa 20. Sa tawhanong kinabuhi ni Jesus siya gipatay, apan nabanhaw sa espiritu, miadto siya didto sa bilangguan sa mga patay. Nagwali siya didto. Kadto mga patay nga iyang giwalihan, mao kadto ang mga espiritu sa mga taong misupil panahon ni Noe. Ang pangutana, sa dihang si Kristo nakasatig kamatayon, unsa may namatay kang Kristo? Ang iyang lawas, iyang gibulagan, gitawag patay ang lawas. Pero siya, nag-exist siya as God. Miadto gani dito nagwali. Pag magwali ka, naka-intellect, di ba? Ha? Kaya ang person man God, person has will and intellect. So meaning, wa siya namatay as God. Nag-continue siya sa pag-exist as God, pero nakasinatay sa kamatayon, separation. O kanang iyang kamatayon nga tawhanon, literal na kamatayon, kanang buwag, ilawas o kalag. Apa, nag-continue siya sa pag-exist as God. Nagwali dito sa bilangguan. Di man to patay, kaya di man makawali ng patay, kaya si patay nga, ang patay, wa naman ni panumduman. Ecclesiastes 9:5, ang patay, wa na kahibalo. Pero kanong si Kristo, pagkabuwag sa lawas, nagwali, man na kahibaw di ay. Sa to pa, buhi siya, isip Diyos. Patay siya, isip tao. Ano na ito, bag? Okay, nakapag-clarification, bro? May gabi, Brad. Ako dahil si Joe, usa sa tiglabay basura. Ang akong pangutana, Brad, kanang pagkamatay sa Ginoo, Brad, digamit man sila kanang lukay ba o sa palma ba? Ngano man na, Brad? Ang pag-adto sa Ginoo sa Jerusalem, gisugat siya sa katawhan, pinagi sa pagsinggit og hosana. Nagbitbit sila lukay. Kanang lukay, grabe ito mga santos, including si kining katikista nato nga santos nga si Kalungsod, San Pedro Kalungsod, nana si lukay. Diba? Kanang mga hero, butangan naglukay. Kay kanang lukay, nagsimbolo na sa katubit ito, kaway ka sa lukay, heroes welcome ba? Kadaugan. Mo na nga, sa 7, 9, 14 sa gipadayag, ang mga linuwas nagbitbit og palwa sa palmira. Meaning, kadaugan sa kaluwasan sa Ginoo. Mao na nga kita, panahon sa Semana Santa, panahon sa Kwaresma natay lukay. Ibutang nato na sa atong mga pultahan, meaning, nakaangkon ta sa kadaugan ni Kristo sa iyang kamatayon. Mao nang simbolik. Nga kita, naluwas ta sa dugo ni Kristo. Nagmadaugon sa Jesus, kay nabanhaw man siya. Kay ang kadaugan sa kamatayon na Jesus, ang resurrection. Kay kung sa Jesus namatay, unya wala mabanhaw, o sa may implication ana. Sumala sa balaang kasulatan, unsa may mahitabo kung si Kristo namatay, apan wa mabanhaw. Unang Korinto 15:14. Kay kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali, o kawang usab ang inyong pagtuo. Sa to pa, si Kristo namatay, nagmadaugon sa Domingo kay nabanhaw, mao nang magwagayway ta sa palwa sa palmira, sa kadaugan, sa kaluwasan, nagipabuhagay sa Ginoo. Mao na ang simbolik, timaan sa kaluwasan nga atong naangkon. O kitarang Katoliko, ang magwagayway og lukay. Ang laing tinuohan, wa gyud na sila magwagayway og lukay.
Sa ato pa, kita ang nalipay na atay symbol sa victory. Ug mo ni ato ipuputan sa atong balay, kining panimalaya giluwas ni Kristo. Kay kaniadto ang mga balay kagiluwas naman ni mga sign. Katong sa Kapitulo 12 sa Exodus, ningon ang Ginoo, maluwas mo kung ang inyong balay na ay dugo sa pultahan na gibaghid. Dugo sa karnero. Pagway dugo sa karnero, ang tanan nga panganay mamatay. Pag adto sa mga anghel nga tiglaglag, pag tita nga nay dugo nga gibaghid, timalihan na naluwas ni sa dugo sa karnero. Mot pod kita magkatoliko, naapot tay lukay. Kining panimalaya nakaangkon ni sa kadaugan sa kaluwasan ni Kristo. Mo nang atong ipadayag as symbol sa atong pagtuo sa kadaugan nga atong natagamtanan sa kaluwasan na gihimo ni Kristo. So pagutan. Maayong gabi, tanan, Brad Paul. Ako rin si Riner, usa din si Lumolopyo sa Tilis Basak. Doon lang akong pangutana, Brad. In 1 Thessalonians 5:23, we are all created with three parts: spirit, soul, and body. Ang pangutana nako, Brad, unsay kalainan sa kalag o espiritu, and then mo sana ang ikaduhan nako musunod lang ini kung magtubag nimo aning pormirong pangutan. Hebro 14:12, natay kalag, natay lawas, 2:7 sa Henesis, ang espiritu mao man na ang kinabuhi ag gihatag sa Ginoo. Gihoy pa niya ang buo sa ilong sa espiritu sa kinabuhi ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Sumo na nagkomposo sa ato nga pagkatao, meaning natay lawas gikuha gikan sa yuta, natay espiritu ang gininhawa sa Ginoo gipambit nato. Pagkamatay nato, ang lawas mobalik didto sa yuta. But ang kalag gadi mamatay mo continue nagihapon ang espiritu sa kinabuhi. Lain nga interpretasyon sa espiritu kining atong mga tinguha. Espiritu sa bisag gani kan espiritu sa kaulag, spirit man gihapon na, pero that is spirit of the demons. Pero kining giingon sa 5:3 sa Thessalonica Gutan, sakto na siya. Nga ang ato natay lawas gikan sa yuta, espiritong gininhaway kan sa Ginoo nakabatot ang kinabuhi, dayon kining kalag mao man ang atong pakita. Pagkamatay 12:7 sa Henesis, magbuwag ni sila. Ang magbuwag, buwagan tong lawas ay kan sa yuta, mabalik sa yuta. Ang kalag nga mao ni atong pakita human sa pagbuwag sa lawas, mo padayon ni sa pag-exist. Uban ni anang espiritu sa kinabuhi nga gihatag niya kanato sa diyan nakabaton ta kinabuhi. Sumunod ang tubag. Salamat, Brad. Sa ikaduhan ako pangutana, Brad, Manny, kung kumpusta sa tulo ka parts within a body, soul, and spirit, asa man na to masabti nga ang kaning kalag asa dapita parte sa lawas ug ang espiritu asa dapita parte sa lawas sa tao. Wala na, Brad. Duha ra man ni sila, bro, lawas o kalag. Ang espiritu mo na nagda sa kinabuhi, gihuyop sa Ginoo sa ato. Pagkamatay nato, magseparate ang lawas o kalag. Pero kining kalag, wala mobuwag inang espiritu. Ang espiritu wa na didto sa lawas. Kaya wa naman ito kinabuhi. So mo continue ang kalag. Uban kadtong espiritu nga imong nadawat niadtong nag-join pa ang body and soul. So meaning duha ra gyud ang komposisyon sa tao, lawas ra o kalag. Kaya ang espiritu iya man na sa Ginoo.
gihatag nato para mo continue ta sa paginhawa, mag-exist na. Pero maabot na pa tayo nga mag-separate po sila. So mo continue na lang, kato na lang kalag nga di mamatay nga may buwag sa lawas. Salamat, Brad. Salamat. Okay, sunod pa ko tanan, apa? Brad Emil, Imperial. May gabi sa tanan. Ako dahil si Ray Vincent Pulancos. Usa sa nangalagad sa simbahan sa Holy Cross. Ako pangutana, Brad Paul, kay kanang unsa nga mong masulti sa mga tao nga makita nimo ang debosyon sa pagpangalagad diri sa simbahan. Unya, naadya po'y attachment. Naadya po'y attachment sa mga superstitious belief, kaning mga habak, kaning mga mutuo nga di maligo kung patay, di manilihig, di manglimpyo, kay basig mo sunog galag niya, putlon ang rosaryo. Naunsa itong masulti, ana, Brad Paul. Dagang salamat. Sa Katoliko, gibawal yun ng mga patuo-tuo. Including to iyang giingon nga kung doon ay mamatay sa atong pamilya, na ay di maligo. Bao na usahay, kung kita motambong og haya, makapangutana ta, kinsa may nanimaho ang patay o ang tag-iya sa minatay. Kaniadto nga nung dili maligo, kay ang mga katigulan kayo ito, mainampuon. Tibuok gabi silang naghulip-hulip diha sa pag-ampo. Hinalad sa kalag sa minatay. Mo nang ang uban dili maligo kay wa may tuog. Pero kung pananglitan sakto mog tuhog, way teaching sa Katoliko nga di maligo. Pangaligo mo kay basig kadudahan mo kamoy na ni maho. Humot pa inyong minatay. Dayon, dili ko no magsudan o kamunggay kay mangharos. Haro, man, di ba? Ano man ang haroso ng kamunggay? Panahon ko no nga naiminatay, bawal ko no nga maggulay, butag kamunggay. Kay haroson man ang kamunggay, di, mga haros pumuntanan, mga matay pumuntanan. Dili bawal ang kamunggay. Kung pananglitan, imong gibutag, meaning nga mangharos, nahala, tibuo ka nagbutang sa tinuwa. Kaya naginahalan ba sustansya sa kamunggay, makahatag ba nag-energy na to. Panahon nga na minatay, hatag meaning ang kaba-kaba. The butterfly. Pag na gihaya da, na kaba-kaba, naan na si Lulu. Na, lupad-lupad na siya. Diduaw na kasi sa ato. Naaman ay meaning, nganong ang kaba-kaba, mga butterfly, moduol gyud panahon nga dunay haya. Ang tubag ana, na-attract na sa kahumot sa bulak. Ang bulak may iyang giduol, di na kalag, espiritu, nga miduaw diha, nga mong atong namatay. Natural na, nga duol yung kaba-kaba, kay nahumutan sa mga bulak, ng mga presko nga atong gibutang diha sa atong haya. Panahon nga naay mamatay, paghuman, magsuong-suong dito sa lungon. Kuwang na lang mo kantag, London Bridge is broken down, broken down. Kana, gitawag na og mga patuo-tuo. Wala magsunod ni ana ang simbahan nga Katoliko. Kung naay mamatay nato, ato gyud nang iampo. Ug ang pinakataas nga pag-ampo ang Santos nga Misa. 2 Maccabeos 12:42-45. Ang pagpahalad o pamisa sa kalag sa atong minatay. Kay ang misa ang pinakataas nga pag-ampo. Dayon, karon ang atong mga minatay manggisugal. Ang imong mahigala nga tinuod dili nang mahigala nimong miduaw kay nagsugal. Ang imong tinuod nga higala mao tong mohalad og pag-ampo nimo sa takna sa imong kamatayon. Mo nang kumuato sa minatay, mo offer tag prayers. Kuato siyang gihigugma, atong ihalad ang pag-ampo nga ang iyang kalag dawaton didto sa kitas-an sa Ginoo. Mo nang pinakadabis nga atong matampo
dili nang pagsunod sa patuo-tuo. Kaya ang simbahan gibawal na og karon naa na ta makatikisim mahitugod ni ana. Biyaan nato ang kanhing mapagtulunan sa katigulangan nga wala magsubay sa teaching sa atong katikisim. Sumo na itong isulti bro, nga dili ta mo subscribe ni anang patuo-tuo. Sul pangutan. Brad, ako din si Dennis Faith Mission, worship head. Inline sa gipangutanan ni Ray Vincent Polancos ganina, Brad. Kaning seal of the living God, Brad, nga na may nang hatag last week og seal of the living God niya dagan sa nakadawat. Akong pangutana, kuan ba ni siya gikan ni siya sa Catholic nga kanang approve ni sa Catholic or gikan ni siya sa mga sect or occult na mga organization? Hinumduman nato nga ang pag-ampo nga gitugot sa atong simbahan gibutangan nag imprimatur. Gibutangan og nihil obstat. Meaning gi-prescribe ka na nga ampuon ka na sa mga matuuhon. Pero kung ang mapag-ampo nga gipanagtag sa uban nga mga tao, kung wala kinay approval sa atong simbahan, ako lang ganito ko na, Maria Divine Mercy, wala na dawata ni Archbishop Jose Palma. In obedience sa atong bishop, musunod ta niya. Di ta mo subscribe sa wala niya approve. Kay siya man atong magbalantay sa atong kalag. So bisan unsa pa na kanindot nga prayers, kung wala na aprobahe, kita naamantay daghan mga prayers ang aprobado. Nari kita mga nobina. Anong mato magita sa mga aprobahe? So dili ta sa giaprobahan sa atong simbahan. Kanang seal of the living God, tanawa diha kung naabay approval sa atong obispo. Kung wala, dito lang ta sa giaprobahan. Kasi man ang obispo nato. Kung gusto tang ato nang debosyonan, ato na dadon kang Bishop Alma. Bishop, musa man amo ning i-practice. Kung may siya, yes, i-practice nyo, usa pa ta. Dili kita ang may authority. Nga mohimo ana. So mo taong advice lang, o gusto gid mo nga prayers, why not? Kamato man ni Archbishop Alma, o inyo na ipahibaw. Okay ba ni Bishop nga mo na among himog debosyon nga prayer? So, mo na siyang tubag. Una sa tanan, Brad, mayong gabi kanyang tanan. Mayong gabi sa kanyang mga maigsoon ko din ni Kristo, no? Ako si Dionisio Amen. Nagalagad ako sa parokya sa Holy Cross Parish. Nalang ko'y ipangutan na, Brad. Kanang kinibang sa mga patay ba? Kaya naanan man ko sa among pamilya nga kung ang usa ka patay ang sakop sa pamilya o silingan, mamatay, kunya halalan og pagkaon. Kay matod ba nila mukaon kuno ang mga kalag sa ilang ihalad nga pagkaon. O gani ato kanang makita sa adlaw sa mga patay nga ang mga tagtungod sa minatay, no? Muhalad og pagkaon sa ilang mga minatay nga mipanaw na nga tulang kalibutan. Unsa kini katinuod? Tinuod ba gini, Brad? Muna ako pagutana. Part na sa patuo-tuo. Kaya ang mga patay, di naman sila mukaon. Ang needs sa mga patay, mo ning atong pag-ampo. So walay patay nga mobalik, aron kanon ang biko nga naa sa ibabaw sa panteon. Nga imnon ang kulapo og matanduay. Butangan pagtabako. Kinsa pa may hit-hitan ng tabako. Kagadto gani imong lolo, maglisod na ba ng hungit sa kutsara. Suwa gyud mo kaon ana, kadto gyud mga buhi nga human sa atong pagpamiya, pagtungabon to sa palahubog. So useless. So again, dili nato halarag pagkaon kay practice na sa animism o paganism.
Ang ihalad, pag-ampo. Either nobina or pinakataas nga pag-ampo ang santos nga misa. Ihalad nato sa ilang makalag. So ang simbahan, wala gyud mag-prescribe ni anang halad-halad. Bisan ang paghalad sa atong balay kung magtukod na paduguan, practice na sa animism. Kay human naman ang pagpaagas og dugo. Sa Old Testament, mupatay silag hayop, ihalad, pagpaagas og dugo. Si Kristo naman ang katapusang dugo ug ipatulo. Mo nang si bisan kinsang mogamit og dugo nga gamiton og halad, giinsulto niya ang dugo ni Kristo. Panahon nga mag-birthday, kurusan og dugo ang agtang sa dugo sa sunoy. Wala ta maluwa sa dugo sa manok. Giluwa sa dugo ni Kristo. Mo nang stop ang pahalad-halad kay ang Biblia nag-ingon nga nagtuo sila nga kanang maong halad ngadto sa Dios apan didto ilagi halad sa kaaway sa Ginoo. Wala manginahanglan ang Ginoo ni anang maong halad. Ang atong mga minahal wala manginahanglan sa pagkaon. Ang gikinahanglan ang pag-ampo kay mauna ang makahupay nila kung tuwa sila sa purgatorio o kung tuwa na sila sa langit ang imong pag-ampo mo balik as blessing sa mga pinahanglan nimo sa imong kinabuhi. Palitan sikag ampo niya nga Lord ang kalag ni Talpolano wa na dai sa tuwa na dai sa langit. Ang atong prayers pwede nga mahapak ngadto sa uban. Mobitaw sa mga minta nga alang usab sa kalag wa na maghandom. Kung ang atong first intention kadtong maong tao pero wa na siya tuwa naman sa langit, ang epekto ato muadto didto sa wa na naghandom. Sila ang makabenepisyo. So dili gud sayang kung mag-ampo ta. O kung kadtong atong pag-ampo nga wa na maigo natong atong gihalan sa pag-ampo kay tuwa na sa langit o kadtong atong pag-ampo miadto sa kalag nga wa na naghandom og ma-offset ang punishment mo laho sa langit way laing pasalamatan niya santos naman siya o ba sa Ginoo way laing pasalamatan niya kadto imong prayers mo to naka paabot niya sa langit ang balik po sa imo ato ang mga blessing pod kay mayo man to siya nga Ginoo kadto bang pag-ampo nga mooy nakapaduol nako nga nakaabot ko sa imong harian katong tawhana Lord ba nga nag-ampo nako tagae siya blessing nga ang kinahanglan mo nang mahibulong nga lang ka na may abot na grasya mo epekto ato sa imong pag-ampo so dili gud sayang nga mag-ampo ta bisan ang atong parente ito na impero na mo ito ang parente ampo lang gyapon pero pakapin nilang alang kini sa ni Talpolano ang imong first intention o alang sa makalag gawa na naghandom. Kaya kung pairan to na sa impierno, wala naman to'y value sa iyang prayer nimo. To ato muhapak sa uban nga naginahanglan. Dili sayang imong prayers. Salamat Pastor sa imong pagpasabot sa naglibog ko sa una pagyod hangtod karon nga tinuod ba gyud ni nga ang mga kalag atong pagkaunon niya ug isa tong paborito lang nga sa buhi pa sila atong ihalad ngadto sa cemetery ba o sa atong balay nga panahon sa kanang adlaw sa mga minatay mo ra gyud na di na tinuod wa na patay nga mukaon salamat mukaon ang mga buhi aoy among spiritual yang anong maingon man silang occult kay ako man ang giadto sa among charismatic one nga among itang iadto na dito mag-vigil mi nadaghan mang maingon nga occult man agud kudaghan naman kay may nangapil anang 2,000 Hail Marys yang anong ma-occult man nga ningon ang Santo Papa papangajion tagdaghan kay Hail Marys moron ako pangutana ang Hail Mary approve na sa atong simbahan kung pananglitan balik-balikon na ka 2,000 kung kana nga devotion makapaduol sa mahal nga Birhen di na sa daotan nay as long nga makaduol na sa inyong relasyon sa mahal nga Birhen og inyo nang gihalad sa atong Santo Papa sa nanginahanglan sa intercession sa mahal nga Birhen dili na sa pwede mahimong daotan kay dili man ta mohukom sa kasing-kasing sa nagdebosyon ni ana nay padayon nag-apil na po ko sa imong 2,000 Hail Mary halari po ko bisag usa lang nga si Brad Paul tagaag kahimsog makalahutay taliwala sa kalisod nga makalibot pa ko sa tibok kalibutan, tibok Pilipinas, daghan pag ma-inspired, nga maligo ng pagtuo.
So continue lang sa debosyon. As long ang iyong debosyon makasuod sa Ginoo, sa mahal nga birhen, makatabang ang maong pag-ampo, maayo na siya. Dili ta pwede mo condemn ni ana. Wala tay right sa pag-ingon na daotan ka na. Kay approve man na sa atong simbahang Katoliko. Sunod nga pangutana. Kay kung wa na yung mangutana, maghilmira na 2,000. Bahalag mabuntag ang tayo ni Ron. Kuya Paul, mayong gabi. May gabi sa tanan. Si email ko, taga-pardon. Then, ni-arir ako ni Kuya Paul, kaya nakita ko siyang post ba. Na ako'y pangutan na Kuya Paul, kanang daghan ko nga mga iso na to nga mga Katoliko nga nagtuon ng wandering soul. Like, kanang ikapatay daw sa tao, magsuri-suroy pa daw ang kalag, na anak pa daw mo ato sa langit o sa impyerno ni kahuman na sa 40 days. So, kanang palihog ko og explain about ani Kuya Paul sa unsa jud ang official teaching sa atong simbahan. Daghang salamat. Hebrew 9:27. Man is appointed to die and after death is judgment. Wa na suroy-suroy. Human na imong suroy-suroy. Suroy na mo karon. Kaya pagkamatay wa na suroy-suroy, ditso na mo sa atubangan sa Ginoo. 2 Corinto 5:10. Ang tagsa-tagsa mo atubang sa hukmana ni Kristo. Kanos human gyud sa imong kamatayon. Karon pagawas nato simba ko lang maligsan ta. Automatic tuan na ka sa tubangan ni Kristo. After death is judgment. Wa na suroy-suroy pa. Kadto manggod si Kristo kanong na-exist pa to 40 dias kay maghatag pa to final instruction. Human sa iyang pagkabanhaw, nakikita sa mga apostoles, naghatag siya sa iyang mga panugon. 40 na kaadlaw. Mao na inyong buhaton na kay wa nako mamunyag mo kadto mga nakasa pasayloan ninyo mao ning authority. Mao na siya. Kanang miingon nga mga patay nga namalik naapod na sa Bible. Pero special cases na siya. Pananglitan, Mateo, sa may giingon din sa Mateo, Kapitulo 17, versikulo 3, unya nakita sa tulo katinuan ni si Moises, unya nakita sa tulo katinuan si Moises og si Elias nga nakigsulti sa Ginoo dito ni sa Mount Tabor. Nakaabot kini nga bukid, Mount Tabor, sa Church of Transfiguration, katong simbahan, katong lugar nga nausab ang dagway ni Kristo, ni appeared si Moses o si Elias. Ang simbahan dito, Katoliko. Nisaka ko sa bukid, Mount Tabor. Dito, nagpakita si Moises o si Elias. Dugay na may nangamatay. Gi-allow sila sa Ginoo mo balik. So naa po special cases nga ang patay mo balik sa kalibutan. Tinugutan sa Ginoo. Si Saint Dominic, di balik ko sa kalibutan. Kaya di naman tong pare nga iyang giserbisyuhan nga, ingon si itong pare nga, ikaw Dominic ba? Buutan ka kaayo. Kung kinsa may mauna na to inig kamatay, magpahibawaan na ita ha? Kung asa na tadapita, nauna magkamatay si Dominic. Gituman yun iyang nagmisa tong pare. Gato niya, Dre, nahalangit ba ko, Dre? Di, ingon si ang pare, unsa may nakapahalangit ni mo? Ang ako, permi di pag-apil hantos nga misa. Ug ang akong pagrosaryo. Mo gyud ni ang mga bugat nga hinungdan nga gidawat ko sa langit. Sa ato pa kining atong pagkatoliko tested na ni. Kay naanay nahalangit nga sigig tambong og misa. Naanay nahalangit nga sigig rosaryo. Pero wa pa gyud nahalangit nga wa mo kaog baboy. Og mga himbes. Og nag-iglesia. O pa may record nga na inibalik. Nalangit ba ko din Kitang Katoliko daghan ng milagro. Nga daghan ng Katoliko nga nagpamatuod nga tuag yun sila sa langit. Mo nang ayaw gurubiya sa Katoliko. Kaya ni adiri ang susi. Kung muuban-uban mo atong simbahan nga way susi, trangkado gid mo pirme. Mo na siya tubag bro. Walay kalag nga nagsuroy-suroy. Nag-shopping sa SM, wala na siya. Inig kamatay,
hukman dayon siya. Mao na nga kitang mga tao samtang buhi pa ta magtinarong ta. Kay ngano man ang hukom ibase sa atong nahimo nga matarong og daotan sa kalibutan. Tus wa man tabay mahibalo ka sa tamamatay. Wa ta kahibalo eh. Bisan himso kag lawas wa ka mahibalo asa kataman. Mao na nga sa tanang yugto sa atong kinabuhi magbinot-an ta kung gusto ta og langit. Kita nahibalo naman taron asa ta padulong ini kamatayan nato. Kay sumala pa sa panultihon, kung asa gani ang kahoy mo hirig, didto usab kini matumba. Sakto dili. Makasabot ini ang gabasiro. Kung asa gani ang kahoy mo hirig, kung imo na siyang putlon, dito gina siya matumba, natural. O say ako buti pasabot. Ikaw karon, nahibalo na ka asa ka paingon. Kung pananglitan, ganahan na ka, nga mo tambo og Lenten recollection ni Brad Paul. Gibiyaan nimo imong balay dito, trabahoon, mo tambo gusto ko maminaw sa pulong sa Ginoo. Meaning ang imong kasing-kasing naghirig na diha sa Pangginoo. Kanahan na ka mutambo og misa bisan way simba ani kag simbahan. Mangita na ka og Bible study. Mangita na kag mga community, mga prayer groups. Kay ganahan na ka Ginoo sa imong kinabuhi. Isa lang buti ba sa butana nga ikaw nagpadung na sa impyerno. Kung mamatap na. Nasipyat lagi ko. Sipyat ganang kabaw. Kung mo na imong gihimo, meaning nagpadung ka na sa langit. Pero kung karon ang imong kinabuhi, ganahan pa ka og bisyo, mangita bag kalipay, bisa na kay asawa, musipta rin ba itong mga legs? Mangita, itong makahilayan nga makalingaw nimo, nahibalo na pod ka. Nga once ka mo, adto ka dito, mamatay ka, sigurado na po ka sa padulong. Manoon sa mahimuon nato ron sa tangbuhi pata. Pangayoon nato ang grasya sa Ginoo nga hatagan ta niya og kalipay nga pangitaon nato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay in taon makabsan ta kinabuhi, wala ba ta kay balog? Kano sa taman ini? Mabuntagan pa ba ini karon? Plus 8 para ba yun? At least nahibalo ta hata paingon. So in short, samtang buhi pa ta, maning kamot gyud ta sa grasyag panabang sa Ginoo nga mohimo og maayo. Makasala maghapon ta. Although ang inclination sa atong heart ang Ginoo gyud. Naman tay kumpisal mga ibatag pasaylo sa Ginoo masipyat ta. Kaya di man lagi ta perpekto. Nasipyat gani ko pagsulti. Mo na kadi man ta perpekto. So mo na ang tubag sa imong pangutana Brad Emil. So human karon ay napagsuy-suroy dito na sa imong balay. Katog na. Okay. Sunod pangutana? Ako bro. Bro. Good evening brother Paul. Good evening, bro. Ako day si Brad Eddie Real Papa, dinog ng Papa. Ako lang apasumpay ni Sister Cecilia Moranga katong sa 2000 Hail Mary ba. Papamagod siya kabaw, gi-process na ang para nga na helpstat brother. Dayon ako ni pibaw sa kauban po dinhi nga wala masayod nga kay daghan po nadunggan sa namo nga nganong wala na ini helpstat kaning 2000 Hail Mary nga copies. So karon gi-process na unya mabutangan na gyud og helpstat ang mga kopya sa 2000 Hail Mary. Unya si Brother Emil, pibaw po niya si Father Darwin Brad. Father Darwin nga nanay ni helpstat niya coming na. Aron iya pa bahaw nga kaning 2000 Hail Mary dili ni occult. Okay? Kailan siya nako Brother Emil. Salamat sa Ginoo. Kailan sa kunya. Okay, maura. Thank you. Si pangutana pa mo kay alas 7:30 ra ba may atas mga oras. Lasos sa to. Baliktad balik orasan eh. Nagkasayo mahin ng oras. Hello Brad, maayong gabi. Nagpawahi lang ko pangutana Brad aron wa nay kontra ba.
Last na gud na. Uban na ilain, musunod na ko, nagpawahay lang ko kay abi ninyo, may gidaghanon nga mga katuigan nga nagmonitor lang ko nimo sa social media ba. So karon dako kay akong pasalamat sa Ginoo nga karon personal nagatubang ni gyud niya makapangutana ni gyud ko nimo. Kuan na Brad ba kaning akong pangutana dito sa akong gatuan og diri kanunay gini nako masugatan sa laing mga tinuhuan ba. Mutana din sila nako, Brad, luwas ka na ba? Panalitag mamatay ka karon. Kasiguro ka bang luwas ka? Lingi-lingi sad ko kay unahuna nako. Di man ko ka-sure kung galingon og luwas ba ko. Kay ingon ba ang Biblia nga sa matag adlaw kadaghan ta makasala sa unahuna og sa pulong og sa buhat ba. So mao na nga ang koneksyon ani sa akong pangutana kay moingon man pud sila nga kami Brad sure na gyud mi nga maluwas mi kay ingon man ang Biblia nga pinaagi lang kuno silang pagtuo sa abot kung sabot sa ubang mga pundok nga maluwas na kuno sila kay nagingon kuno ang Biblia nga ug mutuo lang ka ni Kristo maluwas ka wala na ibuhat-buhat muna nga mangayo ko nimo og lamdag ani Brad na pasabot ba bahin sa ko pong hunahuna nga ila kong gipangutana nagduha-duha ako pagtubag og mamatay ko karon dayon luwas na ba kuno ko niya sila kuno automatic na kuno silang luwas kay inituo kuno silang Kristo. So mao ni Brad mangayo ko nimo og pagpasabot ani duha ka punto nga akong gisulti ba. Daghang salamat Brad. Kita giluwas na ta ni Kristo. Proibaan na si Kristo namatay dito sa cross kadtong iyang buhat mao to ang pagluwas kanato. So in short, kung naay mangutan nato luwas na ba ta? Ang atong tubag, giluwas na ta ni Kristo. Ngani, nagpakamatay na siya nato. Pero, wa na magpasabot nga kita, human sa iyang pagluwas, hingpit na gyudtang nakaangkon sa kaluwasan. Kaysa Pilipos 2:12, mingon man San Pablo, padayon kamo sa pagpaningkamot, uban sa kahadlok og pagtahod, aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Sa ato pa, sa part sa Ginoo, iyan natang giluwas. Pero kinahanglan na apatay trabaho onon ang paghingpit ni anang kaluwasan nga iyang gihimo kanato. Unsa may itong buhaton, maningkamot. 24:13 sa Mateo, ang mulahutay hangtod sa katapusan, moong maluwas. Ikaw, moingon lang nga, luwas na ko, kay giluwas na ko ni Kristo, okay na maghimo kog daotan. Sa ato pa, lagi, giluwas na ka ni Kristo, pero wa man ka magpadayon sa pagbuhat og maayo, di wala mahingpit ang imong kaluwasan, kung muangkon ta, nga giluwas na ta ni Kristo, kinahanglan, hingpito nato ang maong kaluwasan, pinaagi sa atong maayo nga mga buhat. Ang uban nga relihiyon, okay lang Brad, nga magpakasala ko. Giluwas sa bitaw ko ni Kristo. Murag ilang gipaniguro ang kaluwasan. Unsa may giingon sa proverbio, kung panultihon, atong basahon, ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma, kay wala ka masayod unsay may tabo gikan karon hangtod ugma. Murag sure na gyud sila ba? Naluwas na kuno sila. Wa pa sila mahibalog ugma. Makasala pa sila. Mao na nga always tang mga muyo sa Ginoo. Nga grasyahan ta niya kining atong paningkamot. Di lang kay atong kaugalingon. Nga naman, unsa may giingon ni Kristo? Kay ko sa Juan, sine me in hell potest es facere. Without me, you can do nothing. Kini atong paningkamot sa paghingpit sa atong kaluwasan, di nato na mahimo sa atong kaugalingong kapasite. Kinahanglan nato ang grasyag panabang ni Kristo, ang Holy Spirit. Kini atong paningkamot kung magbinuotan, makabiya ta sa bisyong makapa-imperno, ato ning ma-overcome, magmadaugon ta ini, kay giluwas naman ta ni Kristo sa cross. Bitang Holy Week, ato nang i-celebrate ng kaluwasan ni Kristo. Si Kristo, giluwas na tayo. Mura ba nagpatahi ka ba? Gipatingahan na ni Kristo. Lukata na lang dito. Wa man lukata.
nahuman na tog tahi, sa pagsuot. Mao nang naay gibuhat ang Ginoo nato sa pagluwas, pero naatay buhatonon. Kay kuwa tay buhaton, Santiago 2:14 kami 16, unsa may Kristo? Kanang imong pagtuo kay buhat di na makaluwas. Ang pagtuo nga way buhat patay. Tuo lang ka sa Ginoo, wa ka mabuhat. Nagtukod ang Ginoo simbahan wa kag pasakop. Gusto gid ka maglahi gud imong relihiyon. Ingon ang Ginoo, do na koy usa ka turil. 16 sa Juan. Ang ako makarukuhaon ako ikan dito. Dadon ko sila nga rikan ako. Mamati sila sa akong tingog, sa ingon, o sa lamang ang panon sa usa kag balantay. Di ko Ginoo dira ko sa imong simbahan Ginoo dira ko. Magbinutan na gud ko. Masinupakong ka sa Ginoo. Wa kay maayong buhat. Mao na nga kitang Katoliko giluwas na ta ni Kristo. Apan kinahanglan magpadayon ta sa pagbuhat og maayo aron sa paghingpit sa kaluwasan kag ipabuhagay sa Ginoo. Pilipos 2:12. Mao nang importante ang pagbuhat og maayo. Nga naman 2 Korintos 5:10, hukman man ta sumala sa atong gibuhat nga maayo og daotan sa kalibutan. Nagtuo lang ka wa kay maayong buhat, impierno gihapon ka. Mao na siya. Sakto tong imong giingon. Nga di gyud ta makapaniguro. Ang sigurado nga giluwas ta ni Kristo kay namatay naman siya nato. Pero paningkamutan nato. Ang pagbuhat og maayo paghingpit na sa kaluwasan nagihatag sa Ginoo. Og tungod niini mga tuog na ta. Wa na? Kato gusto mo kuhag libro, naay libro na to, katong naay t-shirt nga cute. Pwede ra pod. Ako man gud moadto ko sa Our Lady of Guadalupe sa Mexico this coming September. So yan po ko inyo nay ha sa Hail Mary nga makaabot ko dito. Kay ipreta mo sa mahal nga Birhen, nagpakita siya dito sa Our Lady of Guadalupe. Nay milagro. Daghang nangutana Brad Paul og tagpila kuno ang libro, ang t-shirt. Kining libro 200, ang katong t-shirt 300. Kitsa to'y gusto. 50 ra ka buok, daghan man mo, akamore, magsamakaon na lang ha. Sige, salamat kayo bro, Jeffrey, sa pag-imbitar nako. Salamat po sa inyong pagtambong. O salamat sa mga pare nga nag-authorize nga makahimo ta niini. Og labasan, salamat sa Ginoo nga nagbalampuson.